Magandang araw mga kaibigan. Ito, may post si Teo Moreno. Sabi niya, just in, House impeaches VP Sara Duterte. Okay, so ilan ang pumirmang kongresista? Itong post na ito is just 40 minutes ago. So bago lang. Okay, ito ang post. The House of Representatives of the Philippines has impeached Vice President Inday Sara Duterte after obtaining the signatures of at least 153 members, surpassing the 1/3 threshold required. 103 lang po ang required. So nasobrahan ng 50. The impeachment process now moves to the Senate of the Philippines for trial. Duterte faces 3 impeachment complaints accusing her of misusing confidential funds, engaging in graft and corruption, and betraying public trust. The first, led by Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, accuses Duterte of failing to properly account for 125 million in confidential funds in 2022. The second, filed by Bagong Alyansang Makabayan, also alleges betrayal of public trust, particularly over the misuse of confidential funds. The third complaint, brought by a coalition of Catholic priests, civil society leaders, and lawyers, expands the accusation to include plunder, malversation, bribery, and graft and corruption. These complaints were filed even as the Commission on Audit has yet to complete its audit of the funds in question. Okay. So, maganda itong last paragraph sa post ni Teo Moreno na hindi pa natatapos, hindi pa final or conclusive ang audit ng COA. Notice of disallowance pa lang yun. So, yung akusasyon na nagkaroon ng misuse yung confidential funds ni VP Sara noong 2022, hindi pa yun klaro. Trabaho yun ng COA. And dahil itra-trial na sa Senado, palagay ko, sa aking opinion lang ito, malaking lusot, malaking pag-asa ni VP Sara na malulusutan niya itong impeachment complaint na ito. Okay, magbasa lang muna tayo ng mga comments. People who reacted. 6,100. 3,000 galit. 1,900 umiiyak, nalulungkot. So, itong 3,000 na galit, kanino galit? Pwedeng kay VP Sara, pwede yung mga kongresista. Ano sa tingin nyo, kanino galit? Yung umiiyak, I believe, umiiyak sila, sympathy kay VP Sara. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Teo Moreno, dinagdagan niya, but remember, VP Sara is the diversion tactic of the government so that we will not talk about the unconstitutional BICAM report. They railroaded the impeachment process. So, ang dami ko nang nababasang comments na ganito palagi ang opinion, paniniwala ng netizens na gusto nilang mawala ang atensyon ng taong bayan doon sa blank BICAM report na ngayon naisampa na ang petisyon sa Korte Suprema at inaksyonan na ng Korte Suprema, binigyan na ng utos ang Kamara, ang Senado, ang Office of the Executive Secretary to give comments on that petition. So, ibig sabihin, gugulong na yon. Hindi na yon mapigilan yung kaso sa Supreme Court. So, according to Teo Moreno and other netizens na wag nang pag-usapan yung bagay na yan. Kaya gagawa tayo ng diversionary tactics.
i-impeach na natin si Sara. So ano masasabi nyo? Diversionary tactics lang ba ito? Paki-comment ko no. So, magbasa pa ako sa iba. Peter Evangelista. If the House of Representatives impeaches the Vice President, it only means that the formal charges have been filed. The final decisions on the Senate trial. Okay, ganun lang. Fidel Sosa. The recent impeachment of Vice President Duterte by 153 members of the House of Representatives is a stark reminder of the political machinations that plague our nation. This move is not just an affront to BP Inday but a direct attack on the democratic principles we uphold. While the complete list of the 153 members who endorsed this impeachment has not yet fully disclosed, it is evident that a faction within our political system is determined to undermine leaders who prioritize the welfare of the Filipino people over their personal or political gain. Okay. Peter Evangelista, sabi niya, this is so sad. Itong isa, please get the names of those who sign and let it be known to the public. Jong Perez, please kindly share the names of the congressman who voted for the impeachment of VP Sara. Yun na lang ang palaging nasaan na yung 153. Okay. So, maraming salamat mga kaibigan sa inyong... by the way, again, mga supporters ni VP Sara, huwag kayong mag-alala dahil abogada ang ating Vice Presidente. Abogado ang kanyang tatay, prosecutor. Kayang-kaya nilang lusutan ito. Okay? Ako, natutuwa pa nga ako na itinuloy na nila para malalampasan na ni VP Sara ang trial na ito. Mananalo, sa opinion ko lang. Personal opinion ko, mas marami ang senador na boboto sa acquittal ni VP Sara. I hope I am wrong. I don't know sa inyong paningin. But let's see. Dahil nandyan na, akyat na . Okay, maraming salamat sa inyong panonood palagi. Namomonetize tayo dahil sa inyong panonood at ang ating income sa channel na ito, tinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Kahapon lang, umuulan sa bundok. Nag-deliver tayo ng maraming yero at pako para yung mga bahay ng Talaandig na tribe, sira-sira na maayos nila or makapagpatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito, kasama kayo sa pagtulong sa tribo. Maraming salamat sa panonood ninyo, lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Pagsunod. Manan siya ang ibalay ni nanay. Baklag yun. Ipatindog dayon. Abot na gyud imong sinay. Pwede ikaw, ma'am. Kambas kakagi dan manura man sa adabi kagi kan nakana di nakatagaan ni sir na ata sa masimag. Kaninong bahay nga ito? Kaninong bahay? Ano
Gloria. Talwas. Sino bang kasama mong nagkuha ng mga haligi mo? Na, kung anak, si Aljen. Yung anak ko daw yung kasama mo. Yung mister niyo po, nasaan siya? Na, namatay na dugay na kayo ba? 33 na katuig pagkamatay sa kumbana. Balo po daw siya. 33 years na po nawala na yung mister po niya. So, ito po ang kanyang bahay. Temporary lang po yung trapal na nilagay po niya. Ati Bidjo. Kuan ha, magpasalamat dayon ka sa kuan ha. Kung 15 ng hatag ni Muning Yero ha. Ano pong masasabi po ninyo sa nagbigay tulong po sa inyo na ng yero? Salamat kayo sa gihatag sa ako nga tabang sa kuha nga maka kuan ko ato kog balay. Pasalamat daw po. Daghan kay salamat. So, ano ka? Mm. Apo yan ka magulang nga bata ki